biyaya po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo upang magbigay galang sa pagbasa ng kanyang mabuting balita. Sa inyong mga dala po ng Biblia, makikibukas po ako sa Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Inuulit ko po, Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Ito po ang nasasabi. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito ang sinabi sa iyo ng simula at bukas, ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang kapighatian na dinaranas mo. Alam ko mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang tuli sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila ay mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mong danasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantapilaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi nasasaktan sa pangalawang kamatayan. Purihin ang salita ng Diyos. Narito po ngayong umaga ang lingkod ng Panginoon na magbabahagi ng kanyang salita. I-welcome po natin Pastor Albert Capito. Hindi po, tayo po yung malalangin. Pwede po natin yung ating mga ulo. Ipikit ang ating mga mata, tandaan natin respeto sa ating Diyos na buhay. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Lord, muli kaming mag-aaral, gugulay-gulay ng inyong mga salita. Salamat Panginoon na ito ay tumatak, matanim ng malalim sa matamang parte ng aming mga puso, upang kayo po ay laging madakila, maliwalhati sa aming mga buhay. Kayo po ang laging maitaas, wala na po iba. Sa inyo po ang papuri para ngalit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ang nagsabi ng Amen. Makakampunan ng Panginoon, para po nakakautunan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya itong mensahe na ito ay hindi lang napapanahon, kundi ito ay salita ng Diyos na gusto ng Panginoon manatili tayong tapat. Dahil hindi naman ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa, ang mananatiling tapat hanggang wakas, sabi ng Panginoon ay sa maliligtas. Hindi lang ligtas, pinagpala. Kundi nararanasan natin ang lahat ng kasaganaan na galing sa ating Panginoon. Basahin na po ulit natin para makita natin kung yung verse 8 ng Revelation. Sabi dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Siya ang simula na nagsasabi sa atin, siya rin ang wakas na nagsasabi sa atin na patuloy na maging tapat. Si Jesus Christ po yan. Ang namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at babalik sa huling panahon. Malapit na bumalik ang Diyos. Kaya ang message dito, siya mismo ang nagme-mensahe hindi lang sa church ng Smyrna, sa iglesia ng Smyrna, kundi sa lahat ng iglesia ng Panginoon. Tayo po ang iglesia ng Diyos. Tayo ang templo ng Santo Espiritu na kailangan na kahit makaranas, sabi ng verse 9, alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Tingnan niyo po, walang naninigit sa Diyos sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Ang dami, kapighatian. Alam ko mahirap ka. Ngunit ang totoo ay mayaman ka. Yan totoo. Kaya gusto ng Panginoon, mayaman tayo sa lahat ng mga salita ng Diyos. Pinapayaman tayo, hindi lang every Sunday, kung bakit tayo pinadadalaw linggo-linggo, kung
napakaraming mga pagpapala ng Diyos na kahit tayo tumanamas ng maraming pagsubok at problema, pero ang Diyos hindi tayo pinababayaan, lagi niya tayo sinasamahan. Sabi ko, nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Yan, yung marami, dalawang hostile forces ang nagpapahirap sa Smyrna. Hindi lang sa Smyrna, sa atin din. Marami ang naninirang puri sa mga lingkod ng Diyos sa Smyrna na nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila yung mga kampo ni Satanas. Kaya marami po na hindi mga lingkod ng Diyos ang naninira sa atin. Sa ating mga kapwa Kristiyano, kaya maraming naninirang puri sa panahon ng mga taga-Smyrna. Alam ng Diyos kung sino-sino yun. Alam ng Diyos kung sino yung maranas sa maraming paghihirap. Sino yung naglulusa. Pero sasagipin tayo ng Diyos, malapit na tayong balikan ng Panginoon. Dahil na sinasabi sa atin, manatili lang tayong tapat sa paglilingkod kahit maraming hirap. Sabi ko ng verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng darasin. Makinig ka. Ipabibilang mo ng Diablo mula sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kaya sa loob ng 10 araw. Ito yung pinaka-main topic natin. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At ito ang gagawin palaan tayo ng Diyos ng korona ng buhay. Kung tayo mananatiling tapat hanggang wakas. Kaya nga maliligtas tayo kahit mamatay pa tayo sa ating mga pisikal. Pero ang ating spiritual buhay na gumagawa para sa kalwalhatian ng Diyos, at yun ang gantimpala at bibigyan tayo ng korona ng buhay ng Panginoon. Kaya sa ating mga Kristiyano, kahit dumaranas tayo maraming pagsubok, chin up! Chin up! Sino ba hindi nakakaranas sa pagsubok? Taas sa kamay. Wala po. Sigurado, medyo hindi ganun. Lahat tayo dumaranas ng maraming pagsubok, lalo na palapit na ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat tayong always maging excited sa pagiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yan ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay patuloy na maging tapat sa Panginoon. Tatlong bagay, tatlong naging paalala ng Diyos sa atin bilang mananampalataya. Number one, ano ba yung number one? He then encouraged them that they must not fear the future if they remain faithful. Kaya ang gusto ng Panginoon, huwag nating katakutan ang ating hinaharap. Because God is in control of our lives. If we remain faithful, yun ang sinasabi sa Smyrna. Manatili kang tapat. Remain faithful. Na kahit dumaranas tayo ng maraming pagsubok, maraming hirap, patuloy tayo sasamba sa Diyos. Patuloy natin siyang pupurihin. Patuloy natin siyang dadakilain. Dahil ang Diyos ay napakabuting Diyos. Remain faithful. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Lahat tayo. Sabi ng Panginoon sa Pahayag chapter 3 verse 10, sapagkat pinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Pangako ng Diyos yan. Iingatan naman kita, sabi ng Panginoon. Yan ang salita ng Diyos na sinasabi sa atin, lahat ng tao. Pag ikaw ay tao, hindi ka hayop, sa inyo. Sa atin yan. Kaya binibigyan ng Panginoon, sapagkat tinupad mo ang aking utos. Ito ay utos. It is a command to remain faithful. Na sinasabi sa Smyrna at sa atin ngayon sa bawat iglesia ng Panginoon, sa
sa Universal Church. Iingatan mo kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao. Kaya kung may dumarating man na napakabibigat na pagsubok sa atin, sabi ng Panginoon, magalak ka kung hindi dumaranas ng napakaraming pagsubok, sabi ng Santiago, chapter 1, verse 2. Sabi ng Santiago, chapter 1, verse 2, ito nga yung binibigay ng Panginoon, sabi, puputulan tayo ng corona, ng buhay. Kaya talagang ito ay salita ng Panginoon na dapat lang natin ingatan sa puso natin. Ang utos niya, magtiis. Magtiis po tayo kahit maraming hirap. Maraming po naghihirap. Maraming Kristiyano. Kaya nga salamat kahit mga nagbabaha. E narito, yung mga taga-Panginay, talagang hirap. Ang lalim ng baha sa kanya. Kahit ngayon, baha pa rin po. Ang lalim ng mga baha doon sa Panginay sa dulo na aming binabalmistarihan. Kaya talaga po, pero kahit na narito, nagtitiis kahit maraming hirap, pero ang Diyos ang nag-iingat sa mga tao ng Diyos. Lahat tayo dumaranas, hindi lang baha, hindi lang sakit, hindi lang sakit na katawan, kundi sakit na kalooban. Lahat tayo dumaranas niyan. Maraming mga hinagpis, maraming kahirapan na dinadala tayo. Pero sabi ng Panginoon, huwag tayong magsasalita ng against. Always remain faithful to live by God, with God, in the power of the Holy Spirit. Sabi ng awit, 105 verse 45, wala ko dyan. Sabi ko ng Panginoon, upang kanilang maingatan ang kanyang mga palatuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Yung po ang gusto ng Panginoon na remain faithful in praising Him. Sa kabila ng maraming pagsubok, purihin ang Diyos na kahit itong si Job, talagang ang daming nagnanaknak sa kanyang katawan, puro sugat, pero hindi niya sinisisi ang Diyos sa kanyang pagkakaroon ng sugat na ito. Yung binukol ka, galing sa ulo ng tampakang puro-burol. Yun yung Egyptian boys na hindi gagaling. Pero pinagaling ng Diyos dahil sa He remained faithful unto the Lord. At alam niya kung ano hawak ng Diyos ang ating mga future. Kaya huwag tayong kabahan sa ating future, sa ating hinaharap. Ano man ang ating pero alam ng Diyos, God is in control of our future. Yan ang sabi ng Panginoon, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give us hope and a better future. Better future. Hawak ng Diyos. Kahit may pagsubok ka ngayon, alam ng Diyos kung paano tapusin ang mga pagsubok na meron ka. Ang gusto ng Panginoon, humawa ka sa kanyang salita. Remain faithful to Him. He is our Savior. He is our defender in times of refuge. Kailangan lagi lang humawa ang ating mga sarili sa Panginoon, ang ating mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Kaya ito ay pinutulong ng Diyos. Kahit may pagsubok, pwede kang sumayaw. Pwede kang kumanta. Kaya kanina sa mga awitin, sabi, tumalon, sumayaw. Ang sarap nun. Kung tayo po ay may mga pagsubok na problema pinagdaraanan, sabi ng Panginoon, patuloy tayong magalak. Purihin ang Diyos. Sabi ng John chapter 21, verse 18 and 19. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig.
Ngunit pagtanda mo, iunat mo yung kamay at bibigkisin ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga ang sinalita niya na pinaalam ko sa anong kamatayan ang inululhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito, ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Ito po ay salita ng Diyos kay Peter. Kasi pinatuwa ni Peter ang Panginoon ng 3 beses. Kaya 3 beses din siya, tinanong ang Panginoon, do you love me, Peter? More than this. Kaya, ito po ay paalala ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, na kahit maraming pinagdaraanan, patuloy na sumunod sa Diyos. Patuloy na maglingkod sa Diyos kahit marami tayong hirap. We may be uncertain and fearful about our future, but we are assured that God is in control and we can confidently follow Christ. Kaya nga gusto ng Panginoon yung 3 bagay. If we deny our flesh and carry our own cross and follow God. Follow me, God said. Deny our flesh. Kasi pag hindi natin dinay ang ating flesh, sigurado itatapuan natin ng Diyos. Nakatulad kay Peter. Sabi ng Panginoon, kailangan iwanan mo ang iyong sarili. Huwag mo iwanan ang iyong sarili. Dahil ang sarili mo ang naging kaaway mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yung sarili natin, matigas ang puso. Matigas ang ulo. Pero sinasabi ng Panginoon, ako ang sundin mo. Carry your own cross by the help of God, by the guidance of God, and by the leading of God. And we can follow God. Kaya napakalaga na tayo ay marunong sumunod sa Panginoon. Number 2, if you are experiencing difficult times, don't let them turn you away from God. Instead, let them draw you toward greater faithfulness. Gusto ng Panginoon, mas mag-level up yung ating faithfulness sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung nag-level up yung ating pagiging tapat sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po ng Daniel chapter 3, verse 16 to 18, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kami masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto niyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagab ng pitugo at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasamba sa libutong ginto na ibinigawan niyo. Katapatan po niyo. Greater faithfulness. Ang buhay ng 3 magkakaibigan ito, kasama na rin si Daniel, na kung paano hindi yulukod sa anumang gawa ng kaaway. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng compromising spirit. Hindi tayo magko-compromise sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Sinabi kay Haring Nebuchadnezzar, ni sasamba sa libutong ginto na ipinigawan niya. Kaya, mga dapat gawin sa panahon ng pagsubok, binigyan tayo sa 2 Timothy 1:7, binigyan tayo ng Panginoon.
para tatlong bagay ang binigay ng Panginoon para patuloy tayong mag-level up. Hindi tayo mananatili na faithful na. Pero level up yung faithfulness natin. Sabi ng 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, pero espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at sabi naman ng Panginoon, pagpipigil sa sarili o sound mind. Kaya meron tayo, para kahit na dumanas ng tayo ng mahirap na bagay sa panahon ngayon, pero gusto ng Panginoon, pa-level up ang ating pananampalataya. Kaya binigyan tayo espiritu ng kapangyarihan, spirit of power. Yung power na meron tayo, kaya sabi ng 1 John 4, greater is He that is in me than he that is in the world. Kahit ano pa, yung mga kalaban natin sa mundo ito, walang pwedeng ibantay sa Diyos na meron tayo. Yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Makapangyarihan po ba ang Diyos na nasa atin? Amen. Kaya tayo kayang lumaban. Lalaban tayo. Dahil meron Diyos tayo na nagbibigay ng power. Pero may pag-ibig. At meron pagpipigil sa sarili. Sinasabi dyan, power under control. Yun yung espiritu ng meekness. Power under control by the Holy Spirit. Kaya yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Guided by the Holy Spirit ang ating mga buhay. Hindi tayo pagdalos-dalos. Hindi tayo binibigyan. Kaya nga sinabing sound mind in English, pag sinabing sound mind, you are sound by the Word of God. You are sounded by the Holy Spirit, by the audible voice of God. Kaya napakaganda na tayo ay laging nakakonekta sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga tayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan dahil alam ng Diyos, nakakonekta tayo sa Kanya. Kaya masarap sumamba kung tayo ay konektado na merong kapangyarihan para tayo sumamba, ano mga dapat gawin sa pagsamba, ano mga dapat gawin sa paglilingkod, ano mga dapat gawin sa ating pagbibigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Kaya napakahalaga. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, ito ang nagpapatatag sa atin, yung salita ng Diyos, siya nagpapatibay kahit maraming paghirap. Kahit dumanas tayo na napakaraming pagsubok, sabi ng 1 Corinthians 10:13, ito ay nararanasan ng lahat ng tao sa mundo. Pero dahil nga, sabi ko na sa panahon na hindi mo na kaya, ako ang gagawa, sabi ng Panginoon. Kahit may pagsubok tayo. Pag hindi mo na kaya, Lord, hindi ko na po kaya. I need your help. Ayan, ipapasok ng Diyos. Sasamahan tayo. Kaya sabi ng Panginoon, wherever you go, I will be with you. Diyos 4:19. Kaya lahat, sabi ng Matthew 28:20, 28:20, I will always go with you wherever you go. In this earth, yan ang pangako ng Diyos, sasamahan kita kahit saan ka magpunta. Kaya kahit tayo narito sa pagsamba, lalo tayo sasamahan ng Diyos. Sa pagsamba natin, kasama natin ng Diyos ngayon. Nadarama niyo po ba? Yung nadarama, ako nakakadarama na sinasamahan tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo pamabayaan ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Ang sarap. Ang laging magpuri sa Panginoon. Mamaya awit tayo. Kung paano tayo sasamba na wala siyang katulad, pag-ibig natin yung wala siyang katulad.
pupurihin kita, O Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang ipakanta natin namin, sabi niya. Kaya, habang ako naroon, sabi ko, Lord, napakaganda ng ginagawa mo sa lugar na ito. Napakabuti ng Diyos, amen? Hallelujah! Kaya talagang, sabi ko, sa Mark 9:50, wala po dyan, sabi po rito, Mark 9:50, pwede nyo buksan ang inyong mga Bible. Mabuti ang asin. Datapwat po kung tumabang ang asin, ay ano inyong pagpapaalam. Taglay ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Tingnan niyo po ito ay inaaling tulad yung buhay na ini-illustrate yung pagiging asin natin. Jesus used salt to illustrate three qualities which should be found in the lives of His people. Yung pagiging matapat, yung pagiging faithful sa Panginoon. Number one, tatlong bagay po ito, yung pagiging asin. We should remember God's faithfulness. Kahit tayo hindi maging tapat, ang Diyos mananatiling tapat. 1 Timothy chapter 2, verse 13. Number two, we should be effective in Christian living. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kayo ang asin ng lupa. Manatiling mahalap. Nagiging malapag-umahan ang pagiging asin natin pag hindi tayo mahalap. Na kahit tayo sinasabi natin Christian tayo, pero hindi tayo nananatiling tapat sa Panginoon, nawawala yung ating flavoring. Paano sasabihin asin tayo kung wala na tayong alat? Sabi ng Panginoon, tatapon ka na lang. Hindi na tayo pagamit-gamit, sabi ng Panginoon. Number three, we should live morally so that we can counteract the decay in society. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 John 15, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Ang gagawin natin, kung ano yung gustong ipatakbo ng Diyos sa atin, yun ang dapat natin gawin bilang asin na sanlibutan. Intindihin natin ang Diyos tapat. Hindi tayo iiwan at hindi niya sisirain ang kanyang pangalan. Hindi niya sisirain lahat ng kanyang ginawa ng muna pa lang. Nagbumaga siya mula sa langit, nagkatawang tao. Para matupad ang gusto ng Ama na ang lahat ng tao ay maligtas sa kamay ng Diyos. Maligtas sa kamay ng mga kaaway para mapunta sa Diyos. Dating nasa kadiliman, para dalhin sa dinala sa kaliwanagan. Yan ang Diyos. We should remember God's faithfulness. Yan ang laging ilagay sa isip natin. Set our mind on things above. God's faithfulness. We should be effective in Christian living. Kaya nga yung Christian living, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Love God and love our neighbor as we love ourselves. We should live morally. Hindi moral. We should live morally so that we can counteract the decay in society. Kasi marami ang gumagawa, hindi lahat ng gumagawa ng karamihan ay tama. Hindi pa ginagawa ng karamihan, siya ang tama. Ginagawa kasi ng maraming tao. Kung ano pinagagawa ng Diyos, yun ang gustong gawin natin bilang mga anak ng Diyos. Para tayo manatili yung asin natin, yung pagiging tapat. Yung ating may flavoring, yung pagiging Kristiyano natin. Kaya yung Christian life na mapaniwala yung pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Kung tayo ay laging ang ginagawa ay sa kadiliman. Kaya yung Christian living, pinamimaintain ng Panginoon yun. Yung paggawa. Kaya nga sabi ng Galatians 6:9,
do not grow weary in doing good, but in due time, I will bless you. I will lift you up. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, patuloy sa paggawa ng namomotivate na karakter natin ng love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, goodness, meekness, and self-control. Yan ang gusto ng Panginoon. Na talagang ang buhay natin ay maging katulad ng Panginoon na kailangan mamuhay sa pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Gusto ng Panginoon tuloy-tuloy na katapatan kahit maraming hirap. Lahat tayo na gumagawa sa Panginoon sa Kanyang ubasan. Patuloy na maging tapat kahit dumaranas pa ng maraming hirap. Kung tayo man nila sa music ministry, dancing ministry, tayo man nila sa bawat department in the ministry, patuloy lang na gumawa para sa Panginoon dahil ang Diyos alam ang lahat ng ating pinagdadaanan. Walang naliligid sa mata ng Panginoon. Laging kita ang ating mga ginagawa. Sabi ng 2 Chronicles 16:9, ang Diyos ay laging nakamasid sa mga masama at sa mga mabuti. Kaya gusto ng Panginoon, ang mga mabuting lingkod ng Diyos, patuloy na maging mabuti at patuloy na maging tapat sa paglilingkod hanggang dumating ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo po, Gossip and remember your heavenly reward. Tingnan niyo po, yung if we remain faithful and greater faithfulness, makikita sa atin at patuloy na magtiwala sa Diyos hanggang wakas and remember your heavenly reward. Kung tayo ay nakakatanggap ng reward dito sa lupa, wala sa kalingkingan sa reward na gusto ibigay ng Panginoon sa langit. Lahat tayo may reward kung mananatili tayo tapat sa paglilingkod. Na konting sakit lang, aatlas na sa laban. Dapat nga tayo mga sundalo ng Diyos. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Amen? Yung iba, habang nasusugatan, dumadami na ng peklat. Hindi lang peklat ito. Ang tinitingnan ng Diyos, katapatan kahit marami sugat. Sugatan tayo. Pero remain faithful into the Lord. Trust Him and remember your heavenly reward. Sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 12, pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang nalampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon. And then, sa mga umibig sa Kanya. Yan. Ang every Sunday service na inatin na namin, hindi ito kung magustuhan lang natin. Hindi ito yung pag wala tayong ginagawa, sasamba tayo. Ang Sunday service, ito po ay hindi pahirap sa Kristiyano. Ang Sunday service, tayo ay dadalaw dahil umiibig tayo sa Kanya. Dahil mahal natin ang Diyos na buwan. Kaya dahil nang mahal natin siya, Sabado pa lang, hinahanda na natin yung magaganda natin damit para santayin siya. Minsan nga, nagpapapower lang ako para humarap sa Diyos. Alam niyo, ngayon, tinitingnan ng Diyos ang lahat ng umiibig sa Kanya, face to face. Ang Diyos ay nakaharap ngayon. Tinitingnan tayo, bawat isa. Anong tinitingnan sa atin? Yung countenance ng ating mga mukha. Kung tayo ba ay naiinip na, haba naman ang picture, ang haba naman ang service. Alam niyo, tinitingnan ng Diyos yan kung tayo ay alumpihit na sa kultura natin. Kung tayo ba ay iniisa lang ang speaker ngayong umaga. Wala nang ito sinasabi ni Pastor.
Maraming ganyan. Pero kung nakikita ng Diyos, excited tayo lagi. Hindi tayo tinitingin kung sino pa speaker. Tinitingnan natin ang Diyos na gumagamit sa tupat tayo rito. Ang Diyos na gumagamit sa worship leader kanina. Ang Diyos na gumagamit sa mga musician kanina. Ang Diyos na nakatingin sa puso ng bawat isa. Nararanasan natin ang kaligayahan sa ating pagsamba. Kaya napakasarap magtiwala sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Romans 10:11, ang nagtitiwala o nananalig sa Diyos, hindi napapaya. Kaya napakalaga ng mga salita ng Diyos na ito ay malalim na matalim sa puso natin dahil tayo ay pagkakatiwala ng Diyos, pagpapalayan tayo. Kahit maraming pagsubok, pero nanatili tayong tapat. Nagtitiwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo iwan ipapabayaan naman. Kaya sabi po ng Payag chapter 3 verse 10, inulit natin, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kaya iyan ay inuulit ng Panginoon na tayo ay manatiling tapat sa paglilingkod sa Kanya. Kaya itong Smyrna sa Philadelphian Church, wala pong against ang Panginoon sa kanila. Pinupuri po ng Panginoon ang Smyrna at Philadelphia. Yung ibang mga churches sa second churches, yung 5, puro may against ang Panginoon. Pero dito wala. Na kahit maraming hirap, pero titiis sa hirap. Pero mayaman po ang lugar na ito, may Smyrna. Mayaman yan. Kaya talagang sila yung pinagpala, hindi lang yung kayamanan sa natural, pero yung kayamanan spiritual, yun ang pinapagbigyan ng Panginoon ng mahalaga sa buhay ng bawat isa. Sabi po ng Awit, chapter 9, verse 10, at silang nangakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Tingnan niyo po yung verse na yun. Awit 9:10. Sila'y nakakaalam ng iyong pangalan. Kailangan kinikilala natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lagi natin, kaya nga tayo tinawag na Kristiyano. Kalaki pa kanyang pangalan sa ating pagiging Kristiyano. Kaya yung tayo Kristiyano, hinahanap sa atin ng Panginoon yung pamumuhay bilang Kristiyano. Christian living. Kailangan Christian living. Live in morally. Yan ang gusto ng Panginoon. Na talagang mamuhay na naayon sa kanyang kalooban. Kaya napakalaga ng mga bagay na ito, 3 bagay lang. Remain faithful, and then mag-level up, greater faithfulness. And number 3, trust Him, and remember your heavenly reward. Kaya sabi ng Panginoon, sa ating conclusion, sabi po ng Matthew 24:13, Mateo, unti-unti na pong mag-prepare ang music team, aawit po tayo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maniligtas. Ang mananatiling tapat sa kabila ng napakaraming pagsubok, lalo na ngayon, sinabi ng 2 Timothy 2:3, verse 1-4, mababagbat na kahirapan ng mga huling panahon. Kaya yung nadaranasan natin, yun na po ang nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya, patuloy lang tayong maging tapat sa Panginoon, patuloy na mag-level up ang ating katapatan sa Panginoon at magtiwala lang sa Panginoon lagi. Sabi ng Matthew 16:27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalatian ng kanyang ama sa kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkabibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. Tingnan niyo po, ano ba yung gagawin natin? Kaya manatili tayong masipag sa gawain. Dahil hindi nasasayang ang ating pagpapagamit.
sabi ng 1 Corinthians 15:15. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal. Remain faithful. Level up. Greater faithfulness and trust Him. And always remember, there's a reward na naghihintay sa atin. Thank you.